Nako, ito na nga ba ang sinasabi natin? Karma is real. Sa sobrang kasakiman at kayabangan ng mga Chinese Coast Guard ito, ay ang tuloy, sila ang nagbabanggaan. Habang todo habol sa ating Philippine Coast Guard, akala siguro nila sila lang ang marunong magmanyobra sa dagat. Pero ayon, boom! Tumama mismo sa sariling barko ng Chinese Navy. Kumbaga sa basketball, sila na nga ang bantay, sila pa ang nag-shoot sa sariling ring. At ngayon, sino ang talo? Wala nang makapagmanyobra, sira ang barko, at ang pinakamalupit sa lahat, ang Pilipinas pa ang nag-abot ng tulong. Kung hindi ba naman ito ang tinatawag na instant karma, ewan ko na lang. Pero teka, hindi dito nagtatapos ang kwento. May water cannon attack pang ginawa ang China sa ating mga barko at matinding pahayag mula kay Pangulong Marcos na nagpayanig sa buong West Philippine Sea. Bago tayo magpatuloy, baka pwede i-like mo ang video na ito. Laking tulong na yan para sa aming mga content creator. Isipin mo ito, dalawang barko ng China, parehong bahagi ng iisang bansa, iisang bandila, iisang layunin, pero biglang nagsalpukan sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa ulat, nangyari ang banggaan mga 10.5 nautical miles lang sa silangan ng Scarborough Shoal, sa mismong lugar na matagal nang pinag-aagawan. Habang hinahabol ng China Coast Guard Vessel 3104 ang BRP Suluan ng Pilipinas, gumawa ito ng matinding manyobra mula sa starboard quarter ng PCG ship. Pero sa halip na mahuli ang kanilang target, tumama sila sa isa pang barko at hindi basta-bastang barko, kundi isang warship ng People's Liberation Army Navy, ang barko 164. Dahil sa lapas ng tama, napinsala ng husto ang forecastle ng CCG 3104 at idineklara itong unseaworthy o hindi naligtas na lumayag. At dito, pumasok ang twist na hindi inaasahan. Kahit na hinahabol at minamanyobrahan sila ng agresibo, ang Pilipino pa rin ang unang nag-alok ng tulong, mula sa man-overboard recovery hanggang sa medikal na suporta para sa mga sugatang tripulante ng China. Isang banggaan na hindi lang pisikal, kundi simbolo ng mas malalim na tensyon sa karagatang ito. Pero bago pa man mangyari ang banggaan ng dalawang barko ng China, mainit na ang eksena sa dagat. Sa gitna ng misyon ng PCG na tulungan ng mga mangingisdang Pilipino, isang Chinese vessel ang nagtangkang gumamit ng water cannon laban sa BRP Suluan. Isang matinding putok ng tubig ang ibuga mula sa dambuhalang barko, sapat para guluhin ng timon at magdulot ng pinsala kung tatama. Pero hindi basta-basta ang tripulante ng PCG. Sa pamamagitan ng mabilis at eksaktong manyobra, nailigaw nila ang putok ng tubig at nakaiwas sa posibleng kapahamakan. Hindi lang water cannon ang problema. Mula sa iba't ibang direksyon, gumagawa ng mga mapanganib na blocking maneuver ang iba pang Chinese vessels, para bang sinusubukan nilang isara ang bawat daanan ng mga Pilipino sa sariling karagatan. At sa gitna ng lahat ng ito, doon mismo naganap ang banggaan ng CCG 3104 at PLA Navy 164. Isang eksena na parang kinuha sa pelikula pero nangyari sa totoong buhay. Pero habang nagbabanggaan ang mga bakal sa dagat, may isa pang labanan na hindi mo makikita sa radar. Isang labanan ng puso, ng kabuhayan at ng karapatan. Habang nagkakagulo ang mga barko sa paligid, ang tunay na layunin ng misyon ang protektahan ng ating mga mangingisdang Pilipino. Noong araw na iyon, higit 35 bangkang demotor mula sa Pilipinas ang naroon sa Baho de Masinloc. Karamihan sa kanila, ilang dekada nang nangingisda rito, mga ama, anak at lolo na. Ang taning pinagkukunang ng kabuhayan ay ang dagat na ito. Pero ngayong puno ng barko ng China ang paligid, bawat pag-ikot ng timon at bawat hila ng lambat ay may kasamang kaba. Hindi lang sa alon, kundi sa posibilidad ng harassment at peligro. Dito pumasok ang misyon na tinawag na Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda.
Hindi lang ito simpleng biyahe ng PCG. Dala nila ang gasolina, pagkain at proteksyon para sa ating mga kababayan sa dagat. Kasama sa convoy ang BRP Teresa Magbanua, BRP Suluan at ang MV Pamalakaya. Lahat handang sumalo ng panganib para lang makabalik ng ligtas ang bawat mangingisda sa kanyang pamilya. Ngunit habang sa dagat ay laban para sa kabuhayan, sa lupa naman ay laban para sa ating mga karapatan. At dito magsisimula ang mas mabigat na usapan. Habang umalingaw-ngaw pa ang balita ng banggaan sa dagat, nagbigay ng matinding pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isang mensaheng diretsyo, walang paligoy-ligoy. Never, never, we do not back down because we are afraid, mariing sabi ng Pangulo. Dagdag pa niya, walang kahit anong utos mula sa kanya na umatras ang Philippine Navy o Coast Guard mula sa West Philippine Sea. Para kay Marcos, malinaw ang misyon, ipagtanggol ang ating teritoryo at exclusive economic zone anumang oras at anumang sitwasyon. Walang militar o unipormadong tauhan ang gustong makipagbanggaan, pero malinaw din, hindi sila hihinto hanggat may banta. Kasabay nito, hinamon niya ang China na itigil ang mapanganib na galaw at panghaharas sa mga Pilipino sa dagat. Para sa kanya, kapag tumigil ang mga banta, mas magiging panatag ang lahat. Pero habang patuloy ang provocation, patuloy ding lalaban ang Pilipinas. At sa harap ng kamera, malinaw ang mensaheng gustong ipadama ni Marcos sa mga Pilipino. Hindi tayo uurong, hindi tayo matatakot, at lalong hindi natin isusuko ang karagatang atin. Pero para lubos nating maintindihan kung bakit mainit ang West Philippine Sea hanggang ngayon, kailangan nating balikan ang taong 2012. Noong panahong iyon, nagkaroon ng matinding standoff sa pagitan ng Philippine Navy at Chinese vessels sa Scarborough Shoal. Ilang linggo ng tensyon at negosyasyon ang lumipas hanggang sa tuluyang nakontrol ng China ang shoal na ito, isang lugar na malinaw na bahagi ng ating exclusive economic zone. Hindi ito tinanggap ng Pilipinas, kaya noong 2013 sa ilalim ng Administrasyong Aquino, inakyat natin ang kaso sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague. 3 taon ang lumipas, 2016, lumabas ang desisyon. Walang legal na batayan ang malawak na 9-dash line claim ng China at malinaw na kabilang sa EEZ ng Pilipinas ang Baho de Masinloc. Pero kahit malinaw ang hatol, tinanggihan ito ng Beijing. Parang walang nangyari. Tuloy ang presensya at operasyon nila sa lugar. At mula noon hanggang ngayon, paulit-ulit nating nakikita ang parehong esena. Mga barko ng China na nagbabantay, naghaharang at minsan ay nanghaharas sa ating mga mangingisda at barko sa dagat. Ngayon, matapos ang banggaan ng 2 barko nila at ang water cannon incident, para bang bumabalik ang alaala ng 2012. Pero ngayong pagkakataon, mas handa at mas matapang na ang Pilipinas. Kung titignan sa isang banda, parang simpleng aksidente lang ang banggaan ng 2 barko ng China. Pero sa mas malalim na pananaw, may dalang mas mabigat na kahulugan ito. Una, ito'y posibleng malaking kahiyan para sa Beijing dahil sa gitna ng kanilang pagpapakita ng puwersa sa West Philippine Sea, 2 unit mula sa sarili nilang hanay ang nagkasalpukan. Isang malinaw na sinyales na kahit gaano kaorganisado ang puwersa, hindi ito ligtas sa pagkakamali at miscommunication. Pangalawa, binibigyan nito ng pagkakataon ng Pilipinas na ipakita sa mundo ang ating professionalism at moral high ground. Isipin mo, kahit agresibo ang paghabol at pagharang sa atin, tayo pa rin ang unang nag-abot ng tulong sa mga tripulante nila. Isang imaheng nagpapakita ng dignidad at respeto kahit sa harap ng tensyon. Pangatlo, nagbibigay ito ng mensahe sa ibang bansa sa rehiyon na ang West Philippine Sea ay nananatiling pugad ng panganib at isang maling galaw lang ay maaring magdulot ng mas malaking krisis. Lalo na kung magpapatuloy ang mga hazardous maneuvers at pagharang sa mga misyon ng PCG. At sa lahat ng ito, malinaw na hindi humihina ang determinasyon ng Pilipinas. Sa halip, mas tumitibay ang paninindigan na ipaglaban ang ating karapatan sa karagatan.
Kung ganito kahirap ang sitwasyon ngayon, ano pa kaya ang pwedeng mangyari sa mga susunod na buwan? May posibilidad na mas dumami pa ang presensya ng barko ng China sa West Philippine Sea bilang pagpapakita ng puwersa, hindi lang laban sa Pilipinas, kundi bilang mensahe sa buong mundo na hindi sila uurong. Sa kabilang banda, malamang na mas palalakasin din ng Pilipinas ang koordinasyon sa mga kaalyado nito, tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia, para tiyakin na hindi tayo nag-iisa sa laban. May mga eksperto ring naniniwala na posibleng tumaas ang tsansa ng aksidenteng makakapagdulot ng mas malawak na krisis, lalo na kung magpapatuloy ang mga hazardous maneuvers at pagharang sa mga misyon ng PCG. At habang patuloy ang ganitong tensyon, mas lumalalim din ang kahalagahan ng diplomasiya at stratehiya. Dahil sa ganitong sitwasyon, isang maling kalkulasyon lang, isang maling ikot ng timon o isang maling utos mula sa command deck ay pwedeng magbukas ng pintuan sa mas malaki, mas delikadong banggaan ng mga bansa. Ikaw, ano ang opinion mo sa nangyayari sa West Philippine Sea? Sa tingin mo ba, magdudulot ito ng trauma sa mga Chinese para hindi na nila harangan ang Philippine Coast Guard? O mas lalo pa silang magiging agresibo? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe.